acronym natin sa PLANT. So, plan for sudden change, learn to invest the right way, adopt Rule of 72, the new and better way of savings, then take advantage of ING benefits and business opportunities. So, isa-isahin natin, no? So, how to plan for a sudden change? So, yan yung unang concept, no? So, X-curve concept. So, ano ba tong X-curve concept, no? So, dalawang line lang. Meron tayong line for responsibility line, then isang line for money line. So, dito sa baba, so ito yung timeline, no? So, ito yung buhay natin. So, di natin alam, no, kung kailan tayo kukunin ni Lord, no? So, kaya dash siya. So, anytime pwede tayong kunin ni Lord. So, habang nagsimula pa lang tayo, habang bata tayo, so, wala tayong savings, no? So, yung kailangan pataasin natin yung money line natin, no? So, every peso na sinisave natin, binibuild natin dito, so, bumababa yung responsibility line natin. So, ang liit ng savings natin, tapos umaasa lang tayo sa active income. So, ano ba yung active income? So, tayo yung nagtatrabaho, no, sa pera. So, pag tumigil tayo ng pagtatrabaho, so wala tayong income, no? So, tayo mismo, tayo yung money machine, no, ng family natin. So, no, tumataas siya, no? So, kailangan pataasin natin yan over time. So, pagtanda natin, so, dapat meron na tayong malaking savings, no? So, pag malaking savings na, so, ma-zero out yung responsibility line natin. No? So, ang liit ng savings, laki ng responsibility. So, ano ba yung mga responsibility natin? No? Food, yung mga basic needs natin. So, food, shelter, clothing, no? Education, health, and benefits. So, pagtanda natin, so, yun pa rin. Kailangan pa rin natin yung needs natin, responsibility natin. So, lalo na sa health natin, no? Dito na lumalabas yung mga sakit natin. So, yan, ma-zero out na yung responsibility natin. So, kung meron tayong mga loan, no, sa bahay, sa sakyan, so dapat wala na tayong loan na fully paid na natin, no. So, sa buhay natin, sa life natin, meron tayong if, no, sa buhay. So, sa gitna ng life, may if. Yung unang if is, what if we die too soon, no? So habang bata tayo, ang liit ng sahod natin. So, yung family sa atin lang umaasa. So, biglang nawala tayo. So, sino yung tutulong sa family natin? So, kailangan natin ng instant money, no? Insurance na para yung mag-ano ng responsibility natin yung insurance pag nawala yung breadwinner. Then, second if is, what if we live too long? So, paano pag ang haba naman ng buhay natin, no? So, pag humaba ng buhay natin, tapos yung trabaho natin, hindi naman yan forever. So, kailangan mag-retire tayo, no? So, may limit lang. Magre-retire na tayo. So, saan natin kukunin yung panggastos natin, no? Sa responsibility natin. So, dito natin kukunin sa investment. So, kailangan may investment tayo, living on interest na. So, yung money na working, no? May passive income na tayo. So, kahit di tayo nagtatrabaho, so may passive income na tayong pumapasok, no, through our investments. And then, sabayan natin ng healthcare. Pag nagkasakit tayo, so meron tayong healthcare. So next is, learn to invest the right way, solid financial foundation. So what is your current financial foundation, no? So A ba or B, no? So dito, maraming utang, no? So ang gulo ng dito, no? So wala kang peace of mind. So daming problema dito. So sa B, dito yung proper, no, na priority, na solid talaga, solid financial foundation. So sino makakatulong sa atin dyan, no? Para ma-build yung solid financial foundation natin. So una is cash flow, no? So napaka-importante yung cash flow natin kasi ito yung
magsosolve no, yung mga problema sa taas. So, kaya matibay yung cash flow natin. So, kailangan marami tayong source of income, hindi lang isa, no? So, mahirap kung umaasa lang tayo sa isang source of income kasi pag nawala yon, so wala ka ng backup. So, yung mayayaman, meron silang at least 6 sources of income, no? So, pag isang source, mahina, so sa kabila, babawiin dun sa ibang source of income, so marami. Kaya matibay talaga yung cash flow ng mga mayayaman. So pag isa lang, so weak yung foundation natin. So paano ba natin pataasin no, yung cash flow natin? So una is extra income. So maghanap tayo ng extra income. So kung may trabaho tayo ngayon, so after ng work, no? So after office hours, so maghanap ka ng sideline no na pwede kang kumita, no? So mas maganda, mas kapag simula tayo ng maliit lang yung capital pero mataas yung potential na income, no? So yun yung gagawin natin, extra income, no? Meron tayong additional extra income. Then second is pwede nating mag-reduce tayo ng expenses. So kahit ganong no, sa lifestyle natin ngayon, so meron talaga tayong pwedeng mabawasan no, na expenses. For example, mahilig ka manood ng Netflix, so pwede mo nang putulin mo muna yung Netflix, no? Imbis manood ka ng Netflix, so manood ka na lang ng mga videos, no, na matututo ka, no? Hindi lang puro mga drama, so entertainment, no, mga anime, so manood ka lang ng mga videos, no, or trainings na matututo ka, no? So mabawasan mo na yung expenses, natututo ka pa. Then, yung healthcare, no? Importante din yung healthcare. Sinalala ko yung sa office mate ko dati, no? So, sa isang sakit lang, so pwedeng maubos yung fund mo. So, sa kanya naubos yung, every year naubos talaga yung fund niya para sa insurance, no? Tapos, yung sa short term namin, tapos kulang pa. So, naglalabas pa siya ng personal niya na pera. So, pwedeng maubos talaga yung pera mo, no, ipon, pag wala tayong healthcare. Especially pag matanda na tayo. Then, protection and insurance. So, what if we die too soon? So, kanina sa X-curve, no? So, pag umaasa yung family sa atin, tayong breadwinner, tapos biglang nawala. So, insurance, kailangan natin ng protection para sa salo, no, ng responsibility ng family natin. So, meron na tayong matibay na yung cash flow, healthcare protection, so eliminate debt. So, kailangan wala talaga tayong utang kasi ang taas ng interest, no? Pag may utang tayo, mahirap na bayaran no, pag nabaon tayo sa utang. Then next is emergency fund, no? So, kailangan may fund tayo na gagamitin lang talaga natin for emergency. So, hindi pwede yung mag-iipon tayo, tapos pag may nagustuhan tayong bagong model no ng phone or iPhone, so bibili agad natin. So di pwede yung kunin natin yung funds sa emergency. So gagamitin yung fund na to, no? So pwede mong i-save no sa savings account para pang emergency lang talaga, no? Pag magkaroon ng mga di inaasahan, no? So di mo pwedeng kunin doon sa savings mo, doon lang talaga for emergency, no? At least 3 to 6 months, no, na gastos natin or dito natin ilalagay sa emergency funds. Then lastly, yung pinakabubong natin is yung investment, no? So kailangan kasi pag nag-invest tayo, long term talaga, no? Hindi pwede yung maglagay tayo, isipin agad natin na kukunin, no? Yung iba, di pa naglagay, nagtatanong agad kung kailan makukuha. So, kailangan long term tayo mag-isip, no? Kasi yung mayayaman, long term talaga silang isip. Hindi siya yung pag naglagay ka ngayon, so sumuyang kunin agad next year. So, kailangan at least no 5 years to 10 years. So, long term talaga dapat. Kaya nasa huli yung investment. Then next is yung rule of 72, no? So, sa bangko, so ang binibigay na interest no is less than 1%. So sobrang baba talaga no ito sa mga major banks natin, BPI, Metrobank, BDO. So building long-term investment. So doon sa X-curve natin, so kailangan ma-build natin yung money line natin ng mabilis. So through this
rule of 72. So rule of 72 is dito pala natin malalaman kung kailan magdo-double, no, yung pera natin. So 72, kung 1% lang, so 72 years, no, magdo-double yung pera, no. So kung 20 years old ka ngayon, may 10,000 ka. So para maging 20,000, so mag-aantay ka pa ng 72 years. So 92 years old ka na. So di na natin maaantay yan, no? Kasi di natin alam na buhay pa ba tayo niyan. So what if, no, nakahanap ka ng 4%, no, na interest rate. So 72 divide ng 4. So every 18 years nagdo-double yung pera. So at the age of 29, may 100,000 ka. So nagdo-double siya every 18 years. So at the age of 65, may 400,000 na. So kung nakahanap ka ng 12%, no? So again 72 divide ng 12. So every 6 years, so mas mabilis mag-double yung pera natin. So pareha sila at the age of 65. So yung nag-invest sa 12%, so ang laki ng pera niya dahil nagko-compound siya. So 6.4 million compare dito na 400,000. So 16 times, no, yung difference. So yung 6 million is equal pala siya sa 20 years, no, ng sahod nung kumikita ng 25,000 per month. So hindi lang yung pera yung nawala, no, pati yung oras natin, yung time nawala, no, pag hindi tayo nag-invest sa tamang vehicle, no. So ang laki din yan, 20 years, di na natin maibalik, no. So ang laki nang nawawala sa atin pag hindi tayo na-invest sa tamang vehicle. So people who don't understand how money works, so they end up working for money, no. Then people understand how money works, so that they let money work for them, no. So dito talaga maganda yung makapag-invest tayo, no, as soon as possible. So kapag nag-deposit tayo sa bangko, ang tawag sa atin is depositor. So pag nag-invest naman tayo, like mutual fund, sa investor. So pareho sila, yung mutual fund and bangko. So pag deposit mo dito, pag talikod mo, so ini-invest agad yan, ginagamit agad yan ng bangko. Ini-invest sa government, no, securities, commercial papers, no, stocks, and paper assets. So same din sa mutual fund, no. So pag kumita sila, no, so ang binibigay lang ni bangko is less than 1%. Pero sa mutual fund, so pwede kang kumita, dumiretso ka na ng 12% sa mutual fund. So next is a new and better way of savings, yung abundance formula. So the 4 months formula, yung type A, so yung income, so pagkasahod, no, so ubusin agad, no. Ubusin agad lahat ng pera, so wala tayong maipon. So paikot-ikot lang, so sahod, trabaho, so gastos, so hanggang tumanda na wala talagang ipon, no. Yung type B naman, so mas grabe siya kasi mas malaki yung ginastos times 2, 200% yung ginastos, so nabaon pa sa utang, no. Negative 100%, no. So dito tayo dapat sa abundance formula. So income natin, so dapat less 10% agad tayo para sa tithing natin, sa tithes para kay God, no. So doon natin ilagay kung saan tayo natuto, no, sa community. Then 20% is savings. So bawas agad natin para natitira. So pagkasahin natin dito sa natitirang 70%, pagkasahin natin, no, para makapag-ipon talaga tayo. Kasi pag di natin gawin ito, so wala talagang maiiwan, no, sa pera natin. So it's not how much money you make that makes you wealthy, so it's how much you keep and what you do with that with it that matters, no. So hindi siya sa laki ng income. So iba mga presidente, no, iba million yung income, so nauubos pa rin, no, kahit million yung income nila kasi
Di sila ano talaga yung abundance formula. Inuubos pa rin, no? Kahit gano'ng kalaking income, inuubos mo rin sa gasto. So, ganun din.